Ano? At siya yung tinatawag na bumaba sa lupa upang tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Kaya siya lang yung nakagagawa niya na nababasa niya. Yung tinatawag na sinasaloob ng tao. Kaya yun ay tanong na tinetest lang siya. They ask, is it lawful for a man to divorce his wife for any and every reason? Diba, halimbawa, sa bawat kadahilanan ka, ganun na lang ng ganun, bawat dahilan, bawat iba't ibang dahilan, ganun. Ihiwalay agad. 19.4, ang gagamitin naman po natin ay A, S, and D. Sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nabasa? Bakit? Ang nagtatanong yung Pariseo, magagaling yan sa Old Testament, sa mga kautusan ni Moses. Kaya ang sagot ng ating Panginoong Jesus, di ba mga guro kayo? Di ba mga magagaling kayo sa kasulatan? Hindi nyo ba nabasa? Ba't tinatanong nyo pa? Parang gano'n, ha? Hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan na simula pa lang nang likhain ng Diyos ang mundo, ginawa niyang tao na lalaki at babae? Napakilala dito, ito yung kinakasal eh. Yung simula na binabanggit, yun nasa Genesis. Kung ba binasa natin? Having to read, he replied that at the beginning, ayan, nung lalangin si Adan at Eva, the Creator made them male and female. Ito yung kinakasal. Ulitin natin. Ito yung kinakasal, male and female. Hindi yung lalaki sa lalaki, babae sa babae. Karumal-dumal yun. Babasahin natin mamaya. Pinapapatay pa nga eh. Grabe ka naman, Brad. Babasahin ko. Hindi ako may sabi. Babasahin ko. Yung lagi ang sinasabi ko, babasahin ko eh. Ano? Kasi yun ang nakasulat, yun ang sasabihin natin. 19.5, A, S, and D. Dahil dito, saan sinabi to? Sa Genesis chapter 2, patuloy, 24. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. So mula dun sa babae na hinugot sa tadyang ng lalaki, dahil yan yung kinuha sa iyo, laman ng iyong mga laman, buto ng iyong mga buto, yan ay tatawagin ikang babae. Yan ang magiging asawa mo. Kasi nakita ko, nalulungkot ka. Sabi ng Diyos, nalulungkot itong si Adan eh. Dapat ikuha ng kasama. And said, for this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. Kaya nga, live and cleave. Live, united. Aalis at makikipisan. Ibig sabihin, magtatayo kayo ng sarili ninyong pamilya. Hindi na sila dalawa, kundi isa na lang. Kaya hindi dapat paghiwalay ng tao ang pinagsama ng Diyos. Maliwanag po doon sa mga talata. Nandiyan pa lamang makikita natin na ayaw pala ng Diyos na yung mag-asawa nag-iiwalay. Ano po? Kaya yan ay attorney o kung sino man nagagawa ng diborsyo o paghihiwalay, labag yun sa kalooban ng Diyos. Pero okay sa batas ng tao. Dahil kami mga abogado, binigyan kami ng lisensya para magpawalang bisa ng kasal. Pero sa Diyos, hindi pala pwede. Bakit? Si Moses ang nagbigay. Makikita natin mamaya kung bakit ko binigay. So ayaw ng Diyos na yung dalawang ikinasal ay mapaghiwalay kasi sila ay pinagsama. Ang katapusan, ang ending para makakalag doon sa tinatawag na law of marriage ay kamatayan. Yun ang magpapawalang bisa para makalaya yung isa. Ano? Pero kung ang tao magpapawalang bisa, ayaw pala ng Diyos yun. Ano? 19.6 ng NIV. So they are no longer two but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no one separate. Yung salitang let no one separate, napakalawak ang kahulugan niya. Ano? Kasi yung dalawang mag-aasawa na yan, minsan pag nakapisan niya sa biyanan, magkakaroon ng problema yung biyanan, yung panugang. Ayaw yan ng mga asawa mo. Tamad-tamad. Yan, mga ganyan na, ano? Let no one. Kahit sino dyan. Kapatid, manugang, o kaibigan, o anumang kumpare, kahit sino, let no one. Separate. Kaya yung dalawa niyan, hayaan yung mabuhay ng kanila. Ano? Para malaman nila yung pinasok nilang bagay. Hindi pwedeng nakasama sila dun sa isang, kumbaga ay bahay ng kanyang nanay o kung sino man, magkakaroon ito ng conflict. Ano? Nag-asawa ka, bumukod ka. Para maintindihan mo kung ano yung mga dapat mong gawin. 19.7, AS&D, nagtanong uli ang mga Pariseo.
Nagtanong sila, naayon ba sa kasulatan na iwalay ang asawang babae sa bawat dahilanan? Hindi nasagot ngayon. Nag-isip ulit sila ng tanong. Ganyan ulit. Teka muna. Parang gano'n. Sabi mo na ginamit mo ang Genesis, parang gano'n yung usapan eh. At sila nila na babae at lalaki. Ito tanong ko. Sabi ng pangalawang tanong. Nagtanong uli. Ayan o. Bakit sinabi ni Moises na pwedeng hiwalayan ng lalaki ang asawa niya? Malulupit magtanong, ano? Kasi alam nila yung sagot eh. Alam nila. Basta bigyan niya ito ng kasulatan ng paghiwalay. Ayaw pala ng Diyos yung divorce eh. Bakit si Moses ay binigyan ng certificate of divorce? Why then, they asked, did Moses commanded a man give his wife a certificate of divorce and send her away? Ba't binigyan pa? Bawal naman pala. Tingnan niyo po ang sagot ng Panginoong Hesus, 19:8. Sumagot si Jesus sa kanila, ipinahintulot ito ni Moises. Bakit? Sa inyo. Dahil sa katigasan ng ulo ninyo, ngunit hindi iyan ang layunin ng Diyos mula sa simula. Hindi niya talaga gusto na yung dalawa na yan, yung Diyos na ito na lumala, alam nga namang hindi alam ng Diyos yan, yung makapangyarihan sa lahat yan. Itong kanyang nilalang na si Adam and Eve, ang gusto niya, natatali ito ng kautusan. Gano'n naman pala sabi ng mga Pariseo, ba't itong Moses na ito ay nagbigay ng pahintulot sa amin? Dahil sa katigasan ng ulo ninyo, ang sabi ng Panginoong Hesus. Ngunit hindi yan ang layunin ng Diyos mula sa simula. Hindi niya layunin na yung asawa, mag-aasawa at maghiwalay. Hindi gano'n. Gusto niya magkasama talaga yan. Sa hirap at ginhawa. Pagka ginhawa lang, magkasama. Pagka hirap, nag-aayawan. Diba? Hindi pwede gano'n. Kaya nga hinahanap daw sa Senado yung nasaan yung talata na till death do us part. Sabi gano'n. So may mga gano'n silang pinagdebatihan. Ito si Marcoleta versus Lagman. Iglesia ni Cristo yan si Marcoleta. So mahabang balitaktakan niya at nakita natin na nananig nyo sa kabila. Jesus replied, Moses permitted you to divorce your wives because your hearts were hard. But it was not this way from the beginning. Ayaw pala ng Diyos yun na yung tinatawag na dalawa na yan, magkakahiwalay o mawawasak. Ngayon, tingnan nga natin yung sinasabi nitong mga Pariseo na sinasabi ni Moses. Nakatalak ito sa 24:1 ng aklat ng Deuteronomio sa Lumang Tipan. Yan ay chapter 24, verse 1 hanggang 4. Kukuhain lang natin yung 1. Ayon sa magandang balita Biblia, kung mag-aasawa ang isang lalaki, ngunit dumating ang panahon na ayaw na niya sa babae. Bakit ganon? Inasawa mo na, tapos ayaw mo na. Bakit? Dahil, pay attention sa naka-highlights, may natuklasan siya ritong hindi ka aya-aya. Hindi nilinaw ano ba yung natuklasan mo kung ayaw ka agad? At gumawa siya ng kasulatan ng paghiwalay. Okay, natuklasan ko na hindi ito katanggap-tanggap kung babae na ito. Gagawa ko ngayon ng certificate of divorce. Ibinigay ito sa babae at pinalayas ito sa kanyang pamamahal. Tignan niyo po, pansinin natin maigi. When a man takes a wife and marries her, if then she finds no favor in his eyes because he has found some indecency. Meron daw siyang natagpo ang hindi kaaya-aya in her. And he writes her a certificate of divorce. Yung una, he writes her a certificate of divorce, puts it in her hand, send her out of his house, and she departs out of his house. Ito yung tatlo na dapat magawa. The husband's response to his wife's indecency was threefold. He wrote her a certificate of divorce. Yan yung one sinasabi kanina. Ano yun? A certificate of divorce was an official or formal document which served to cut off the marital bond. Puputulin na. Lulusawin na ito. Ayaw ko na sa'yo. He put it in her hand. Ibigay sa kanya. He sent her out from his house. Umalis ka na dito sa bahay. Ano ba yun? Yung tinatawag na found something indecency. Ano yun? What caused the wife to lose the favor of her husband was that he found some indecency in her. The word indecency sa Hebrew ay erwa, is normally translated nakedness.